So Sige. ato nang andamon ang atong kaugalingon, ang tagsa-tagsa, mungadto na ta sa pagsugod sa atong buluhaton. So maayong adlaw dinha sa Australia, sa Pilipinas, o bisan diin dapit sa sa kalibutan. Maayong adlaw kanatong tanan. Usa na usab kadakong kalipay nga kita magakakitaay. O karon alang sa pagsugod, ang magbasa sa balaan nga kasulatan si Igsoon Nining, unya si Brother Joseph, siya nagsuwat siya nga di siya ka-atin karon. So atong hangyoon si Brother Joe, ikaw ang atong opening prayer. Okay, Ning, let's start. May buntag sa tanan ang atong text karon makita diha sa Matthew 24:36-44. Giulihuan kini og the day and the hour unknown. Sa 36, but about that day or hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. As it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen. What would happen? 40. 2 men will be in the field. One will be taken and the other left. 2 women will be grinding with a hard mill. One will be taken and the other left. Therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. But understand this, if the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. May the Lord bless upon the reading of his word. Amen. Amen. Okay, kanta ta ding. Building your online business? Go to Wix.com and set up your store. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one
came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. That's good news. Sing that again. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to break, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus is your victory. And hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Oh, Jesus Christ, my living hope. You're my living hope, Jesus. Okay, Ang thank you. puta, Okay. o Diyos, samahan nga langit nun, kami nagaduol sa presensya sa imong grasya ning Mhm. takda sa kabuntagon. Nagapasalamaton kami sa milabay nga gabi nga ikaw nag-amping sa among kinabuhi o ania kami karon nakahimo sa pagbangon o niya nausab kami nagakatigom aron mamalandong sa imong mga pulong nga mao ang nagahatag kanamo og kusog sa among pagpadayon sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Lord, salamat sa mga panalangin nga imong ginahatag kanamo adlaw-adlaw. Amahan, wala gyud ikaw nagkulang kanamo ingon nga imong mga anak. Aniya kami karon bangutan bisan ang among mga kasing-kasing sa pagikan sa among igsoon ni Brother Boy Lagonda o among ginapaabot ang halawom kaayo nga pasubo sa iyang pamilya, asawa ug mga anak. Og hinaot nga ikaw magahatag kanila og kalipay ug comfort kay nasayon kami nga si Brother Boy ana sa imong mga kamot. O karon samtang kami magapamalandong sa iyong mga pulong, tabangi kami nga ang mga pulo nga among mabasa magahatag kanamo og tin-aw nga palan-awon nga kami mga lumalabay lamang ning kalibutan nga among gipuy-an karon. Apan kami kanunay nagaampo nga luwasa kami sa tanan nga mga kasakit. Ihatag kanamo ang kalipay, ang kalinaw nga nagagikan diha kanimo nga dili matarong. Pakiguban ikaw sa among pamilya sa
Christian International Connection nga kani magmalambuon o magapadayon bisan pa hangtod sa imuhang pagbalik. Dagaya kami ug ihatag kanaw kanunay ang maayong panglawas kay kining among programa maulama ang pagi nga bisan kami halayo sa tag-usa napaduol pinaagi nining maong Christian connection. Pakamayo kaming tanan karon nakabuntagon. Ini akong ginapangayo o gilauman nga imong pagadawaton pinaagi lamang sa ngalan ni Hesus nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. 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 Daghang salamat, Pastor Joe. O karon, sa dili pa ta mo ngadto sa susunod nga bahin sa atong buluhaton karon, ato nang paminawan si Sister Emma sa iyang special number. Di ba mag-Lord Supper sa ata, Brad? Oh, sunod ini. Mag-Lord Supper sa ata siguro. Paras. Okay. I suggest Lord Supper, please. mag-Lord Supper siguro ta. Yeah. Okay, si Brother Rhyme ug si Brother Roel, uyuhoy. Murag si Brad Rhyme ang mubasa sa scripture, Brad Rhyme. Nakaanda Unya, ba? ikaw prayer, Brother Roel. Nakamute si Brother Rhyme. Nakamute. Andam na ba to sa iyang Bible binisaya kay kuan. Siya mo basa para sa Lord's Supper. Nakamute ilahang kuan, ilahang computer. Morning system. Morning. Agas ng tubig ko. Nakamute ang computer nila. I-click lang ang kuan, microphone. Okay. Okay na. Nahumanan ako basa, kaya na ko nakadungog po na ako. Usba lang Brad Rhyme, usba lang. Laro na, kana. Kadungog na mo? Kadungog nami. Di ako basahon. Basahag otro. Basahon ako, ang otro ring pulong sa Ginoo nga gibilin ka nato. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulon-an nga akong gitudlo kaninyo. Ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya giburian. Gikuha sa pan ug unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipagkaon niya ang o gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini buhata sa paghandom kanako kaysa matag kaon ninyo ining pan ug kupa. Inom ninyo niining gikat niining kupa. Bisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa iyang pagbalik. Hinaut ang Diyos magapanlangin ini ug adto ta sa mga pag-ampo ni Brad Roel. Ato sa
Adto na ta sa paghinumdom sa atong Ginoong Hesus at kanon ang bread niya atong imnon ang wine. Mag-aampo ta, most gracious and loving God, sa among pagduol karon sa imong lamisa. We remember the sacrifice of your Son Jesus Christ. Naot nga kining bread ug wine mahimong paagi to draw us closer to you and to one another. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you very much, Brother Roel o nung rhyme. O karon sa dili pa ta mo padayon, atong paminawan una ang pinasay nga awit nga igahatag ni Sister Em. Sister Ems. May gabi may buntag sa tanan, may gabi sa Africa. Akapela lang ni kay wala si Aga diri. Tapos sa Pilipinas. Igsoon, kumusta ka? Nining panahona, namalandong ka ba sa imong kaugalingon? Daghang mga ilhanan dinhi sa kalibutan, nagpamatud nga mubalik siya. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapakyasan. Ang kinabuhi walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, nga batan-on ka pa, halayo sa kamatayon. Daghag mayong lawas, kinabuhi nakalas, apan sa kaluwasan nangapakyas. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapakyasan. Ang kinabuhita walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Sa Hebrehanon 9, versikulo 27, nga ang kamatayon sa tao kausara, human sa kamatayon mauna ang hukom, busa mangandam tas pagbalik niya. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma maoy kapakyasan. Ang kinabuhita walay siguro, apan ang kamatayon sigurado. Apan diha kang Kristo sigurado. Amen. Praise Praise the the Lord. Very nice. Thank you. Thank you, Sister Ems. Makadasig. Yeah. O karon mapasalamaton ta sa manindot nga awit o karon mo padayon ta sa atong buluhaton ang nasayod ta nga mitaliwan si Igsoon Boy Lagunda. O karon ang atong hisgutan mao ang kamatayon. O matod pa ni Sister Ems, we will be talking about death, ang kamatayon tungod kay kini dili alang sa iya kundili alang sa atua ang pagpangandam sa atong kaugalingon, preparedness, our insight about this fact of life. Take 5 minutes o hatagan lang ta og 5 ka minuto aron nga atong i-share ang mga Bible lesson about this. O karon og dili ta makahatag og siguro mga insight, moingon lang ta mupas rata.
og kadtong makahatag og insight, aduna lay gihatagan nata og 5 ka minuto aron ma-share ta. Okay, so kinsay unang mo share sa Ako na lang mauna. okay. Naanas Mrs. Okay, Mrs. Sige, Kaya ikaw na. dito ako sa trabaho. Okay. Sige, Mrs. Yung gusto ko lang i-share yung yung sabi ni tatay ko noon bago nung buhay pa siya, sabi niya, bakit daw katakutan ang kamatayan kung alam natin na sa langit tayo pupunta, walang hirap, walang sakit, walang problema. So, ang dapat daw pinaghahandaan ang kamatayan, hindi daw ito dapat katakutan. Oh, death, where is your sting? Oh, death, where is your victory? I think sa 1 Corinthians yan. Hindi ko na matandaan. Okay, yun lang. Makinig lang ako kasi nandito ako sa pasyente. Okay, thank you, Mrs. Okay. So, Okay, mulakaw amen. ko. Okay. Pastor Pax. Sige, so matod pa sa awit ni Sister Emma, Hebrews 9:27, very common nga giingon, it is appointed for a man once to die and after that judgment. So usa singali sa message sa kamatayon ni Brother Boy nga death is certain. In fact, diri karon sa amo as Talisay, naay elder diri sa ilahang Brad Elmer, chairman of the board of elder, principal ni siya sa elementary school sa Talisay. Namatay siya ni adtong miaging adlaw kay murag hapit man sila 1 month kay na heart attack man siya. So katulo siya kanang angiogram mo sa to, angioplasty di ko kakuan basta sa heart. No, so namatay siya ning mauni nga elder sa church. So ang message lang ihatag nako nga death will always find a way. Ang ano man, because matod pa sa awit ni ni Sister Emma og sa Biblia, it is appointed for a man to die. So death is inevitable. Kita di gani sa Biblia, Brother Rhyme, na itaho dia nga ang iya edad 969 si Methuselah pero namatay ra gyapon. Nya kadto si Brad Boy sa buhi pa to siya kanunay niya gi-quote kanang sa Book of Genesis nga ang edad sa tao mo 120. Oh. Di ba kinumdum mo ana? Yeah. Nya kanunay niya ko istorya sa Brad Pax maabot ko 120 ay 72 ra man siya na short siya og 48 years. Di ba kay ang Biblia niingon nga death is certain. Sigurado gyud. Kita mo si Fernando po, Brother Ruel, Brother Arman, si Fernando po Jr., sikat ka ito kay Action King man to, pero kaya niyang pamatyon ang mga aswang sa iyahang pelikula nga Panday. Pero wa na si Fernando po, patay na siya. Pagkahuman niya namatay, si Fernando po, ang sunod na matay, ang iyang igsuon nga si Andy po. So, wala na si Fernando po, wala na si Andy po. Ang nahabili na lang karon si Winnie the Pooh, na siya sa bag sa inyong apo na himong logo. No? So, death is certain. Wa gyoy kasiguraduan. Dito sa mga bukid-bukid Tita Rose, kay baw ka, kay murag nurse ka man, naaday mga inahan nga kung mamabdo sila og mga anak, walay gatas, walay milk ba? Dili ka breastfed. Wala may milk. So, ang emergency, Brother Arman, basi na kay numdum ka ana sa Santander nga, gatas man sa baka mo, emergency nga ipadidi sa bata. So, katong bata, di padidi sa fresh nga gatas sa baka. Mutuomog sa dili, Brother Rhyme, 5 minutes, namatay ang bata. Kay gilingkuran sa baka. Dili sa gasgas namatay, nalingkuran sa baka. So anyway, maura na akong ikwandihan nato nga ang kamatayan ni Brad Boy. Usaray message, death is certain. Sigurado yun, og nobody can be exempted from death. We cannot avoid death. Pero pasalamat na kang Jesus kay naman tayo eternal life. Dagang salamat og maayong buntag kanatong tanan. Okay. Amen. Salamat. Amen. So doon na pa gustong mo sunod? O kung wala, ako na lang mo sunod una. Doon ay panultion nga giingon. To be born is a miracle, but death is sure. So milagro ko no kung ipanganak ta, pero once nga maipanganak na ta, siguradong moatubang ta sa kamatayon. Ang akong Bible verse na sa
Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So nahinumdum ko sa usa ka alawiton nga nagaingon, sa kalit lang ning kinabuhi ang Ginoo magabawi. So wa ta masayod kanus bawion ang atong kinabuhi apan gikinahanglan nga magaandam kita kanunay. Tungod kay akong nasayran nga dunay tulo ka mga butang dunay tulo ka paagi nga ang tawo mamatay. Tingali mamatay ta pinaagi sa natural death, o ang ikaduha pinaagi og di ta mamatay sa natural death, mamatay ta sa sakit, ug magkasakit ta mamatay ta. Ug ang ikatulo, ug di ta mamatay sa natural death, di ta mamatay sa sakit, maaksidente sad. So tulo ka mga palagian nga wa ta masayod kung kanus amo abot na. Apan ang siguro nga kita gyud moatubang sa kamatayon. Mao nga gikinahanglan nga mangandam ta kanunay kay wa ta masayod sa atong kinabuhi. Atong nasayran Sigsoon boy, murag nakita nato nga maayo ang iyang nagabalita pa si Tim nga maayo ra apan kalit ang iyang kamatayon, bitaliwan siya. Muna nga atong siguradoon nga kita andam ang atong kinabuhi anaa ni Kristo tungod kay kung anaa kita sa atong Ginoo, aduna tay paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan. Tungod kay kita mamatay man kita, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. So daghang salamat og hinaot usab nga kita mag-andam sa mag-inampuay ta sa atong tagsa-tagsa. Okay, daghang salamat og kinsay mosunod. Naabas igsuon Marlene, Sister Mar. Okay. Oh, Nako. do May Sister gabi. Mar. Oh, sige. Oh, sige. Ako na lang po mauna bago. May gusto maguna? Oh, sige. Ako na lang ang verse is Ecclesiastes 3. This is very common nga verse nga gina quote usahay sa mga funerals. There's a time for everything and a season for every activity under the sun, a time to be born and a time to die. Just karon nga adlaw dinhi sa America, it's just so sad. Nag-start ang klase namo dinhi sa New York yesterday, pero ang mga estudyante namo ugma pa. And just so sad to think nga in Georgia, one of the schools in there na ay 14-year-old nga nagbaril sa mga estudyante. And there are 2 teachers nga namatay, unya na duha ka estudyante nga namatay sad the same day. So it's just 14 years old, not even a teenager, not even 18 nga matured nga ano. So most likely ang 14-year-old din sa mga middle schooler pa kanang sa kanila siya attempts 8th graders, right? Mga 17 years old, mga 14 years old. Karoon lang yan nangyari. Ngayon lang nangyari Atile, nasa news kanina. And then also, part of the Bronx, one of the schools sa Bronx na ay isa ka teacher, kasi wala pa kaming estudyante, tomorrow we will have our students in the classroom na. Ganiha, gahapon og karon murag orientation and some workshops and preparing for the classroom. Ganiha, while this teacher is just sitting in his room, all of a sudden, na siya nabatian nga nagpop lang, all the while he thought na alay nagpop sa iyahang kamot or something like that, but it's a bullet coming from outside of the school. So wala gyud all of a sudden, so we just don't know what will happen. Tama gyud tong pani Ate Emma ang song na death is really inevitable regardless of how it comes. Unsang orasan mahitabo, we just don't know, mga tumi sa school and you know, things happen. So ang assurance is that we have hope in the Lord. So there's always time for us to be born and a time to die. So kung mahitabo man sa ako, I mean, I am really ready. I'm not scared of death, kay it will really come anytime. So because we have hope in the Lord, that the Lord is always there to protect us kung dili pa nato panahon, but will take us home if it is already our time. Amen. Thank you. Okay. Kinsay gusto magsunod?
Juning, Pwede ako. si Juning, permi man niya siya gusto mag-una. Sige, Ate Juning, ikaw. Ay, pass lang ko ba? Pass lang. Sure, okay. Thank you. Walang sister Ah, Mar. sige. Sige, Neng. Ang akong paborito nga verse, makita din siya diya sa Revelations 2:10. Be thou faithful unto death, and I will give you the crown of life. So bisag unsa pa man mga circumstances sa atong mga kinabuhi, mga trials, mga sakit, mga kawaladon, mga pagsulay nga usahay murag liskapoy na kayo, pero magpadayon lang gyud ta sa pagpangalagad sa Ginoo kay maabot ang kamatayon, mao man ang atong victory. So be thou faithful unto death. Maang yang promise, gwapo kayang promise, I will give you the crown of life. Thank you. Amen. Thank you. Pwede ako sunod. Okay. Ikaw na kayo. Kinsa gusto magsunod? Elsie. Ay, sige po. Kay base maunahan ko karon sa akong verse. ang verse na akon i-share karon tungkol sa kamatayon makita sa 2 Timothy verse 3 7. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ito usually ang mababasa ko na mga caption sa mga servants of Christ, sa mga magbubuhat o maski hindi magbubuhat, maski sa mga taong faithful from the start hanggang sila ay namatay. So ito usually ang mababasa ko na mga caption na inilagay sa mga burol, sa mga lungon or mga caption sa na yung tayo simula na tayo ay naging Christian hanggang sa dulo ng ating buhay. So patuloy. So ang sabi dito, we have fought the good fight and we have finished the race. I have kept the faith. Yun ang maganda kung pag simula na tayo ay nagiging Christian, then patuloy hanggang na umabot ang kamatayan sa atin, we never get surrender. Patuloy. So that is a good verse. We should have finished the race para maabot natin ang goal natin na heaven at we have kept the faith hanggang na tayo ay namatay. Yun lang. Thank you. Si Manay Carlita. Pass lang po. Sige. Base karon pwede ikaw Kay nami gid maminaw sa mga wisdom sang inyo nga mga I'm excited to hear and listen from you. Sa Australia, Ma'am Rose. Kayo po. Ang Biblia nag-ingon nga ang death is separation. O makita nato sa James chapter 2 verse 26 na the body without the spirit is dead. So kung ang atong mga gihigugma, atong mga minahal mo paano na kita pod maka-feel sa kanang separation ba sa kamingaw. So ang Biblia nag-ingon pod nga it talks about kanang death as a hell as a second death. So atong pilion gyud nga ang atong unang kamatayon adto gyud ta sa sabakan ni Kristo nga tuwa dito ang kalipay. Kay to everyone that who persistently practice evil doing, adto gyud sila sa separation from God nga mao ang kanang kasakit. So pasalamaton kita sa Ginoo nga kita nakakaplag sa kamatuoran sa word because there is life. O pasalamaton kita sa ato pong mga katigulangan nga naguna sila sa paggiya nato sa kamatuoran
ug hinaot pa nga kitang tanan pod kung mopanaw na nga ang ato pong mga kanang mga nabuhat nga alang sa Ginoo kanang mapasa pod dito sa uban. So maora na. Amen. Thank Praise the you. Lord. Pas na ko. Ay, sunod, Beng. Sige, Uncle Joe. Okay. Mayong buntag o gabi sa tanan nga mga kaigsuonan. Salamat kaayo sa atong panahon karon nga kita nagapatigom na sab sa atong Christian International Connection na nindot ka itong kanta ni Diem sa ganiha kay mao to ang bersikulo nga iyang gihatag mao sad ang akong bersikulo nga napili kagabi pa. So nalibog ko kay abi nako kung diri sila sa Pilipinas ni aga. Wala Diems. Wala day ka diri sa Si Aga lang na Pilipinas. dito, nagpabilin pa ka Jod. Ay. Nakabalik na siya. Okay. Wow, dali Ikaw kay trabaho naman. Okay. Wala na. Sa Hebrehanon, Kapitulo 9:27, giingon dito sa nagsulat nga kay tagna sa usa ka tawo ang mamatay unya ang adlaw sa paghukom. Kana tinuod yun na siya. Ingon ni Brother Pax, certain yun na siya nga mahitabo sa ato. Si Brother Boy, ako lang isgutan gamay, isa lang adlaw ang kulang nga magkita unta mi sa Siargao kay ni uli mi karong adlaw ni abot sila sunod adlaw. Mao nga wa gyud mi magkita kay sa mga convention, sa mga camps ka magkita mi, busy body kaayo to siya. Ano? Always on the move ba? Magtagbo lang mo sa dalan, nya magkamustahay, wa gyud panahon sa paglingkod sa pagistorya. Pero maayo kay ingon ni Brad Ray, iya gyud giadto si Brother Boy dito sa Siargao tong na disgrasya siya. So naa na siya karon sa kamot sa atong Ginoo o nahibalot nga safe na gyud ang iyang kinabuhi. Ang ako masulti may tungod sa kamatayon nga sa atong kahimtang karon ngano nga mo adto man ta sa doktor kung magkasakit ta. Nga nahibalo man ta kung mamatay ta, hibalo man ta kung asa ta padulong. Dili ba, Brad Rhyme? Pero ano nga moadto man ta sa doktor kay ang hinungdan nga mabalik ta sa normal nato nga kahimtang. Nga maminaw ta sa ginatambag sa doktor o mahatagan na ta og medikasyon, mabalik ta usab sa normal sa atong panglihok sa sosyudad. Ang akong gihuna-huna sa tinuod, dili ko mahadlok sa kamatayon kay certain man gyud na mamatay ta. Pero dili pa ko gusto nga mamatay karon. Honest. Hindi pa yun. Pagdaghan ang akong rason nga nga dili pa yun ko gusto nga buhaon sa Ginoo karon nga panahon. Siguro usa ana ma-miss na ko ang companionship sa akong pamilya.
sa akong asawa, mga anak, mga apo kay ding wala pa mi na give up sa akong mga higala. Wala pa na mo gi-give up ang plano nga mo bakasyon diya sa US kini kanunay na mo ginaampo. Wa mi plano nga mopuyo pero mo bakasyon lang bisan motulob lang sa yuta nga inyong gitumban. Dayon siguro after 3 months mo uli na sad mi. Kay diri manggod ang among kasing diri ang ministry nga among gisugdan nga dili gyud mabiyaan. So mao na ang mga simple nga mga hinungdan siguro mao nga si Brother Rhyme, Sister Rose na ami moments of prayer nga hangyo namo sa Ginoo kay dili man gyud ma-deny nga sa among edad karon ako 72 na kun sa basketball pa mura ba ka ng last 2 minutes na lang ang nabilin. Pero we are hoping for overtime. May mga overtime na nga mahitabo. So overtime kung pwede manghangyo mi nga mag-overtime og ka 20 ka overtime aron nga mudugay-dugay pa kay nagaplano mi gamo gipangayo nga mo-attend gyud mi sa National Convention sa Baguio Pohon. O ako sa ginaampo nga sa 2025 maka-adto mi sa Bacolod kay diha ang dako nako nga pamilya sa La Carlota City. Ngao nga positive yun ko nga ihatag yun na sa Ginoo sa amoa. Kay nagingon man siya nga pangayo mo kay akong ihatag paduktok mo kay abrihan unya pangita kay kamo maka kaplag. So salamat kaayo sa Ginoo na karon padayon ang iya mga panalangin o pag-uban kanatong tanan o atong pangayoon nga bisan ang atong circles in this world will be broken. Maputol man ang atong panagkatigom diri sa yuta. Magapadayon ta sa pagtanaw sa unahan diin dito sa langit wala nay pagkabungkag sa atong circle o panagkatigom. O diri lang ko kutob o ipasa nako kay Sister Wayne. Ang ako nga memory verse makita diri sa Revelation 21:4 nga nag-ingon, He will wipe away every tear from their eyes. There will be no more death, sadness, crying, or pain. All the old ways are gone. Murag taas-taas naman tong iyahang explanation ni Brother Joe. So, pass na lang usa ko para ang atong time mahatagan po ng uban. Thank you. Okay, pero Brother Arman, nagpili mi og kanta nga among ipahinungod kay Brother Boy. Kay ingon nga usa ka masig ka magbubuhat diya sa Ginoo. Naa siya, nagpahulay na siya. He fight the good fight and finish the race. Og mo niyang gipili namo, dili ni among kanta pero gi-search namo ni sa YouTube nga muhaom sa kinabuhi ni Brother Boy. Amo lang i-play o atong paminawon. Okay. There you go. Thank you, sir. Come on, Can I talk for a second? Usa. Okay. Ay, hindi naman oy.
I will go home now. Stop! Do not touch it because it will bleed. Ako na lang siguro ipasa sa CIC. Ako na lang sa CIC. Nga, sige. inuyon ako Sister Lindy nga iya lang i-play. Okay. Okay. Siguro commercial pa to siya din na mag. You have. All right. Thank you. Okay. Balikan lang nato, balikan. Oo. Thank you kayo, Uncle Joy and Auntie Wayne. We'll pray for that possibilities nga makaanhipod mo. Inaot pa. Amen. Kinsa pa ba na din he? Si Ate Det de la Peña, then sunod si Ate Ampi, si Erna, and yeah, for now. Okay. Madungog na ko diha. Yeah, Okay, mayang buntag, mayang gabi. Isa rin sa akong favorite na verse, yung Revelation 2:10. Sinabi na yun ni Neng kanina. Tawag ni Anan. Sabi dito, Revelation 2:10, be thou faithful unto death, and I will give you the crown of life. Sa kunting alaala ko kay Boy, mula pa sa seminary, talagang close na kami. Kasi lahat ng evangelism, karamihan ng evangelism, kasama namin si Boy Lagunda. Kahit pumupunta kami sa bukid, kasama na si Boy at masiyahin talaga siya. At nakita ko kung paano si Boy sa kanyang close sa ministry. Talagang ministry ang buhay ni Boy Lagunda. Lagi namin siyang kasama sa seminary sa Cebu. Ngayon, nung dito naman sa Maynila, isa siya nakatulong sa Project 7 Church. Kasi yung church na nandyan ako member, kasi nagkaroon kami ng evangelism, marami siyang nakuha sa Maynila, sa Quezon City na nadala sa Project 7 Church. Kaya lang, medyo nagkaroon din ng mga karamdaman itong mga may edad na to, nauna sa kanya. Kaya yung apat na lang yung tatlo doon, nandun na, kinuha na rin ng Panginoon. Pero nabaptize sila. Yun ang very good. At saka si Boy, dito siya sa Holy Spirit sa Quezon City. Pastor siya dyan. At lagi kaming nagkakausap ni Pastor Boy. At talagang miss na miss ko ang aming pagsasama, kasama si Siring, si Inday, kami yung magka-team sa seminary. Kaya alam ko si Boy hanggang ngayon, talagang nandyan siya sa pananampalataya. Hindi talaga siya bumitaw hanggang sa huli ng kanyang buhay. Kaya Boy, rest in peace. Nandito lang kami at pinagpipray namin ng inyong pamilya, si Abet, lahat ng inyong mga anak. Salamat. Lord, alam namin na si Boy nandyan na sa iyo. Good morning po sa lahat. Thank you. Thank you so much. Ate Ampi, then si Ate Erna. Okay. So ang atong topic ay death man. We like it or not. We are going to die. So okay. Ang atong lawas nga mold sa God kay gikan man sa abog, so we have to return sa abog. We have to return to dust. And ang ato lang, we need to be ready, just like sa coming for the Lord's coming, is just like like a thief. We don't know when. So death is like that. Para daw lang, parang tip lang, we don't know, we don't expect it, maabot lang sa ato. So ang ato lang, we just have to be ready, and we don't have to fear death kay God is, if we have God, we have Jesus in our life, and we are sure, we have the assurance through Jesus, so we don't need to fear this. There is a kaning like we don't know when the death comes to us,
Sa Matthew 24, just like the coming of the Lord, we don't know. And then 2 Peter, the day of the Lord will come like a thief. It's just like death. But in Philippians 1:21, it says there, for to me to live is Christ, and to die is gain. So we just have to be ready when the Lord wanted us to be back home. And it's a gain. And it's just our body will just separate from the spirit, and our spirit will just return to God, and our body will just return to dust. And thank you, God, for the assurance of the eternal life, that thus we don't have to go through the second death. Thank you for the salvation. Amen. Thank you, Ate Ernst. Thank you sa pasalubong. Ako kay mo basa lang ko verse sa James 4:4 nagaingon nga you do not know about tomorrow, what is your life? It is like a fog. You see it and soon it is gone. So inana atong kinabuhi. Now we're here. Wala ta kay balokon ka na sa puta. Ang mga sa mga lang nga tama tong ingon sa tanan nga dapat prepared ta sige. Thank you. Thank you. Murad. All right. Na si Agabing. Oh, Kuya Aga. Good evening. Belated happy birthday. Salamat, Lynn. And Welcome. good evening Brother sa Aga. US. Na ako ron sa Kuan, sa Gapasan. Na ako ron sa Gapasan. Pasan Ramon Magsaysay sa Buanga del Sur. Okay. Kuan ba ko kanang madungog ba diha? Madungog? Dungog. Maghuwat lang ko kano sa ko ni pasultihon. Karuna. Go ahead. Yeah, go ahead. Okay. Praise God, no? Ang subject is about what? Death? Okay. May tungod sa kamatayon? Mo may subject ro, no? No? I-discuss? Yes, yes. That's right. All right. Now, atong tanawon ang death based in the Old Testament going through the New Testament. It's okay? Mga pila ba ka minutes ang i-appropriate ninyo sa kuha? 5 minutes. 5 minutes? Ako na lang ihatag na ako mga verses. Ecclesiastes 10 na lang, 9. ikaw ang lugar sa ako 10 na lang, bali ako Okay. ikaw. So 10. Okay. Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Ang mga buhi na side nga sila mamatay, apan ang mga patay dili na mahibalo kung unsay may tabo sa kalibutan ni may balos pa sila kay ang ilang handumanan hikalimtan, no? Chapter 9 verse 5 and 6. And sa Job, napa sila, di sila mapukaw samtang napay adlaw nga mo silang o adlaw nga mosalop, di sila mapukaw, di sila matandog dito sa ilang ipuy-an, sa ilang lawas. Then sa uban pang daghan pang mga bersikulo about ana. Now ang construction sa atong lawas, as we found out from the book of Genesis, nagikanta sa abog Santa Pauli, ang usa lang ka masulti nako nga man is made very special in the eyes of God. Why? Because ang God is involved ang ihang physical, no, nga kuan, ang ihang the way he created man involved his hands, involved his own breath, o ang meeting sa spirit to the body becomes a living soul or became a living soul according to Genesis. But however, temporary lang atong lawas kay ang atong lawas kuan na ni siya. Usa ka temporary nga pinuy-anan sa gitawag nga spirito o lawas. Pag depart sa spirit, automatically atong lawas mamuwad-an po na siya og correction. So considered siyang patay,
Pero usa ka butang nga mas certain ako sa pagsulti mao nga ang imong kalag dili siya mamatay. Now, unsa ba gining kalag? Mao ni ang gitawag nga total being sa tao. Ang spirito, ang role niya is to mobilize, to give you life. Ang body nimo, makita nimo, mag-mobilize siya tungod sa spirit, but ang imong overall ana nga being nga dunay capacity to understand, capacity to give instruction and to receive instruction, mao nang kalag. Naa diha ang feeling, na diha ang imong thinking, na tanan diha. So ang kabuuan sa tao dili sa imong body, ang kabuuan sa tao nasa iyang kalag. One day nga kanang kalaga, kung wa siya maminaw sa word of God, dangerous na siya. Kung mamatay, mawad-an siya espiritu, ang iyang body ilubong, pero ang iyang kalag matubang sa Ginoo nga miserable. Mao na nga samtang buhi pa ang tao, gikinahanglan nato ang word of God nga madunggan nato as dili lang siya ordinary nga elemento sa atong pagtuo, kundi pagkaon gid siya sa atong kalag. Man shall not live by bread alone, as it is written, taken from the book of Deuteronomy, but by every word that comes out from the mouth of God. And kita mahimutang we will grow by the word of God. We have to grow in the knowledge and the grace of our Lord Jesus and in the knowledge of our Lord Jesus. Then, kini atong lawas, once nga nakadawat tata sa word of God, ma-preserve na siya. Heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away. So, the only way that our soul can be preserved from total destruction, Matthew 10:28, nga ang lawas mamatay, apan ang kalag di mamatay. Aron makaligtas siya sa gitawag nga destruction of the soul, that is an eternal separation between God and man, and musaffer sa unending consequence of refusal sa grace nga gi-offer ni Jesus Christ. Therefore, ang imong kalag kinahanglan na siya'y una, pagpaminaw sa word of God, kaduha, mutuo sa word of God, katulo, mutuman, musubmit sa iyahang kaugalingong will to the will of God. Dahil ma-preserve ang iyang kalag, the day of judgment, ang imong kalag, mubalik kag gihapon na nimo, madunay gitawag nga pagka-reconstruct sa imong lawas, but this time ang imong lawas na subject sa corruption. According to 1 Corinthians chapter 15, dili na sa subject sa corruption. Then ang the worst thing is that you will be with Satan forever. Masuffer ka sa consequence by refusing the word of God, according to chapter 12 verse 48 of the book of John. Nga ang word nga imong gisalikway will one day judge you. So delikado ang word of God kung ato ni isalikway. Then pero gidawat nimo ang word of God, you are already ready. Andam na ka. Kay kanang pagdawat nimo sa word of God by faith or through faith will continue to the end of your life. Munang gingon sa Romans chapter 1 verse 17, from faith to faith, from the moment you receive Jesus Christ by faith to the moment you die, ang imong pagtumaguban. Gawas lang kung along the way mo give up ka tungod sa mga obstruction and trials in this life. Mahimo kang coward sa tubangan sa Ginoo, and then you will not be counted as welcome, good and faithful servant. So ang death for the Christians, let's go to the New Testament. According to Apostle Paul in chapter 5 verse 7, we walk by faith not by sight. I prefer to be absent from the body, 5 verse 6 of 2 Corinthians. I prefer to be absent from the body. So there is what we call a preference, a choice. Mas palabihon na to nga mamatay ta. Pero in God's own time, you and I cannot immediately take our life, because that is dangerous in one way or the other. So kinahanglan we will abide in the will of God concerning death. Death is a friend for those who are prepared, but death becomes an enemy to everyone who do not have faith in Jesus Christ. In other words, in Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Now, there is what we call a following condition after you got saved. Dili ingon nga once saved, always saved ka. No. Ang salvation is free but not cheap. Second, ang salvation is to be had continuously. Dili kay na-save na ka, kumpiyansa lang ka sa iyong pagkakristyano. Wa kay kalainan sa 5 foolish virgins, no? Nga nagpabaya lang sa ilang Christianity. So doon na gitawag nga working out our salvation that we have to practice what we preach. We have to walk our talk. As a Christian, we have to let our light so shine before men. Then the death becomes your friend. You are ready and prepared. Why? Ang tinuod nga rest
naa kang Kristo who said, "Come unto me, those who are weary and heavily laden, and I will give you rest." It's not the physical Sabbath, but it's the spiritual Sabbath, the forgiveness of our sin. Now, after we have received Jesus Christ as our Lord and Savior, you have confidence in yourself nga you are not for condemnation. You are bound for heaven. While we're still in this body, God will continue to utilize you and me for the glory of God, for the greater benefit of the people. Which means, ingon ni Apostol Pablo, while I prefer to be absent from the body and present to the Lord, but for you, ni apa ko, I still am here in this planet Earth to continue the work that God entrusted to me to do. But in chapter 14, verse 13 in the book of Revelation, as John heard the voice from heaven saying, "Blessed are those who die in the Lord from now on, because their work will follow them." And dili na sila subject sa problema pa nining kalibutan na. So the problem could perhaps alienate you or separate you from the presence of God if you choose to. But it becomes a strength if you choose to follow Jesus regardless of the present circumstance where every Christian is in. Diala ko kutob. Kung may question, you may ask. Thank you. Thank you, kaayo. You're welcome. Pinsay gusto mo sunod dato. Ate Ans, pwede ka mag-share gihapon. I know you have a lot in mind. Wala Oh, na, gisulti na ni Aga, tinudluan man ako siya kumedyar. Dawatos may kabubutong ko yaga. Ate Vanji, onya si Pastor Ruel. Kinsa ning Xiaomi Redmi? Kinsa ni siya? Kinsa ni siya Xiaomi? Ay, ako po to si Tim. Oh, okay. Would you like to share as well? Ay, yung sa Revelation chapter 14 verse 13 na blessed are those who Who die in the Lord from now on. Oo. Who die in the Lord from now on, says the Spirit, that they may rest in their labors and their works will follow them. Correct. So, Amen. nagpapasalamat kami sa sa katong mga nag-una nato na ang ilahang trabaho sa Ginoo nagapadayon gihapon all throughout Amen. the new generations, even to Amen. us. Amen. Nag-announce lang din po ako na during Founders Day we will be giving certificates of remembrance yung sa mga nag-una na ang amuang tagaan karon nga year is si Pedro Panoy, si Pastor Ronito Lisa, si Pastor Ricky Matis, Pastor Crispin Miliendez, Pastor Jerry Siasat, recently si Pastor Absalon Lagonda. That would matay si Lagonda. Yeah. Kapan lang yun si Pastor Lagonda namatay. About si Brother Tio Buhos. Tagaan siya namo last year. O katong mga nag-una pod. Amen. Tapos gihinay-hinay lang namo gahatag pod og appreciation sa ilahang work of the ministry. Amen. But I'm so blessed to be joining this Zoom karon. Big pasalamat po ko sa inyong kinabuhi tanan nga nagasangyor gihapon sa pulong sa Ginoo hangtod sa hangin. Amen. Amen. Maurat ako. Salamat. Amen. Thank you. And welcome. Join us again next week, Lord willing. Sige, si Pastor Ruel, and then si Ate Vanji, and then si Nats, Pastor Nats. Daghang maayog lawas pero napakyas. Ang kinabuhi ta walay siguro apan ang kamatayon siguro. Mubura akong kuan ni
verse, si Jesus mihilak, John 11:35. Anong nihilak si Jesus kay namatay iyang friend si Lazaro. So kung mamatyan dayta, mag-uol gid dayta. Pero sa atong nadunggan nga mga bersikulo, no, kang Brad Agad at kayo, ang kamatayon mao ang kadaugan. Ya si Apostol Paul nagsulti nga ang kamatayon mao ang pagpakig-uban sa Ginoo, to be absent Amen. from the body Amen. and present with the Lord. 2 Corinthians 5:8. So kus mula na akong isulti ni Brad Aga, ang kamatayon mao ang pagpiya sa lawas, pero mao sad ni ang pagkig-uban sa Ginoo. Amen. Tutob, Sister Marlene. Salamat. Thank you. Ate Vanji? Okay. Saan naman to? Ako naman to ribot. Di pala tandaan. Wala yan. Ito. Padali lang ha. Gibutangan ko mula pagmuta. Sa 2 Timothy 2 Timothy chapter 1:12. Pero kuan naman ni ako adire against that day. So ang buti pasabot anang adlaw mao na si atong kamatayon. For which I co suffer things. Nevertheless, anhin na lang din magsugod. I am not ashamed, for I am no who I have believed, and I'm persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. So mo na akong verse hangtod sa akong kamatayon against that day. Na magpaningwa o magtinumanon sa iyahang sugo. Amen. Amen. Thank you. Pastor Nats? Oh, okay. Di pa daw siya available. Ate Linding, and then si Kuya Andrew. Ang akong verse giandam duha ang usa gisayt na ni Erna nga ang atong kinabuhi dili hibaw-an, life is like a vapor, sa James 4 verse 14 and 15. Whereas you know that not what shall be on the morrow, what is your life, for you are a vapor that appeareth for a little time, then vanisheth away. For that you ought to say, if the Lord will, we shall both live and do this or that. So ang kamatayon di gyud hibaw-an, nindot ka ito tanan ninyo nga mga sharing, nindot ka kanta ni Emma, very encouraging nga ang death is certain gyud. So nindot gyud nga magpermita mo ingon og God willing. Everything nga atong iplano butangan ginato God willing, kay ang atong kinabuhi dili hibaw-an, life is like a vapor. Unya ang ikaduha nako nga verse sa naa sa Psalms, sinungboy malipay na ang Ginoo, kay niingon sa Psalm 116 verse 15, precious in the sight of the Lord is the death of his saints. So nalipay ng Ginoo nga sinungboy nakikita na dito sa paradise si Jesus. Nakatabang ra ba gini sinungboy sa akong pagtuo, kay nag-share siya about heaven. Nisamot na jud ko ka dut sa Ginoo, kay nindot gid ay ang langit. Iyag yung gi-share o dako ka isad siya og impact sa akong pagtuo sa Ginoo. Amen. Amen. Kuya Andrew? Maayong, nakita na ko? Maayong buntag, may akong tanan. Ang akong bersikulo nga gigamit, mao ni akong gigamit niadtong panahon nga gi-request ko paghatag og message sa akong amigo nga namatay. Ecclesiastes 7:24. It is better to go to a house of mourning
than to go to a house of feasting, for that is the destiny of man. The living should take this by heart. So appropriate kayo ang atong gihimo karon kay wala mata makaadto dito matud pas Ecclesiastes, mas maayo pang mo adto ta sa balay sa namatyan kaysa mo adto ta sa nagpista o unsa na bangkite, kay death is certain. Ang kamatayon, basta na gani kamatayon, it always reminds us that we are mortal, na ikatapusan ang tanan. So, kaya na magpasalamatan ta sa atong Ginoo, sa atong pagkinabuhi, sa atong pagpadayon, sa iya paghatag sa kapasayloan sa atong mga sala. Amen. His mercy, sa iyang grasya, sa kanunay, sa atong pagpadayon, nga mo atong pagampo nga makita kanato ang Ginoo sa naong ug naong. Personally, ambot lang pila edad ni Brad Rhyme, ang akong edad karon 66 na. Og mangayo kog pulo ka tuig 76. Murag bata pa man gyapon ko anang 76. Bradyo 72 ka. Mangayo pa gyapon ko another 10 years. 86. Anong panahon na? Og moaya ko ng panahon, tigulang na ko 86. Di na ko mabalaka nga napay maibog milinding o matigminyo milinding. Tigulang na siya. Mas magulang pa man siya sa ako. Magulang pa man siya sa ako. Sa ato pa. 6 months ambot lang napabay. 6 months. Napabay interesado anak niya. You never know. Wala tao eh. O di isa ko di ko magpili gyud bisag unsaon pa. Kalimot lang naman kung sa akong gisulti na. Ding, kung itugon sa Ginoo ding. Dong, ding. God willing. God willing. Kani silinding sige na sige istorya nga bantay bitaw og mula mamatay na ka unya naay babae nga magkilak-kilak diri sa akong atubangan magdala-dala og bata. Assure pasiguroon ko na nga wala gyud mo hilak diha nga babae nga magdala-dala og other igsoon sa akong mga anak. Amen, mao to. Amen. Thank you kayo. Siguraduhan Kinsa pa yung wala naka-share? Asi Manay, basig Manay. Basi may ara ka sang i-share sa amon. Sa ano lang Wala sinong Gerson, Meg. Dali lang. Murag nato siya ganiha ba? Nawa man. Mula ka Si- po siya. To Brother Gideon pa, kay mukanta pa to. Ay oo, kay birthday ra ba to? Sige Manay, ikaw anay Manay. Kay dito man unta ko sa birthday ni Gideon. Second part lang ko. Sige, sige. Okay. Wala na-miss na to? Murag wala naman siguro. Okay, Kuya Armand, take it away. Thank you. Okay. Kaayo salamat sa Sinat. mga verses and sharing Okay. natin. We're so blessed. Okay, thank you, Sister Mar. Karon mo padayon ta, Brother Gideon, naaba ka din ha. Atong paminawan ang imong kanta o happy birthday sad. Kinsa Wala pay man. ubang Wa sa nag-birthday. Wala? Active siya ganina pero wala man siya. Oh, base og duna sila Trabaho na. kay sahay magudunan sila practice. Di trabaho sa siya. Trabaho. I see. Okay. Ay, Sige. dili So, wish niya kag makakanta. Ikaw na lang gid Manay. Sige na kay yaman ning tan-awon sa YouTube. Yeah, okay. So si Manay na? Kay sila mo kanta man kag si Juning. Kanta to no, happy birthday kag ano? Birthday wish. Birthday wish. Mo kanta lang ko. Kanta o birthday wish.
Many happy returns of the day. This is all our hearts can say. On your birthday, our dear, we have nothing to give, but our love, the true and sincere. May this love be a blessing to you. Take it day and see you love us too. On your sweet Natal day, I will silently pray. Many happy returns of the day. Ang Wow. po nga magapadayon siya glakat diri sa Pilipinas kag magsigay ano sa iyang nami nga tingog sa tugangan pagid ang iyang mga katuigan sing madamo pagid nga katuigan nga makapadayon siya sa pag-alagad sa Ginoo kag paghatag sa iyang talento sa mga katawhan ilabi na sa mga kauturan nato nga malipay magapamat sa maayo Amen. nga tingog. Amen. Praise the Lord. Amen. So daghang salamat sa matag usa nga nagahatag sa ilang mga insight o karon mupadayon ta mo mga tuta sa atong pagampo si Nang Els. Nang Els mo'y magampo unya mukanta ta unya benediction sa tanan. Okay, Nang Els, your turn. Request. Okay. So atong iampo ang atong mga kaigsuonan nga wa karon maka-join nato unsa man ang mga hinungdan ato silang padayon sa pagampo. Ug bisan pa sa ato sab nga sa ato karon matag usa ato sang iampo nga magmadasigon ta sa atong hiniusang buluhaton. Og nakadungog sa ko duna kunoy baha dinha sa Manila. Oh, pero grabe. Asa dapit na murag sa Rizal man siguro na murong o unsa? Murag sa tibuok Manila. Tibuok. Oh, so atong Sister Adet, unsay balita din na update Saan? sa Manila? Dunay baha din na? Grabe hanggang ngayon. Oo Lakas ba? ng uwan. Okay. Diri sa Manila, daghan ang baha. Daghang Okay. suspended na mga klase. 1 week na hapit kasi ang uwan diri wa joy pahuway. Nya daghang Oh. kayo na baha. Ang atong mga kaigsuonan bandang north, ang ilang mga humay nga anihon na unta, nalubog naman sa tubig. Wa na gyud sila maani kay sa tanan. Okay. Ang ilang pangabuhay nawa gyud tungod sa bagyo. Noon niaging buwan may kusog na kay uwan hasta karon nag-uwan pa gyud. Suspended pa yung mga klase. Okay, Daghang- so ato nang dalhon sa pagampo. Yes. Ang ating mga kaigsunan nga mga magsasaka in town, wa na gyud sila maani sa ilang tanom. Ato sang dalhon sa pagampo ang pamilya nila ni Soon Boy Nakunda. O kita usab nga ni din sa Amerika siguro atong nabasa sa North katong sa atong usang koneksyon nga karong Biyernes pohon magpadala ta og hinabang sa pamilya nila ni Igsoon Boy Lagunda. Saman ang adunay ginagmay nga tampon ini karong Biyernes pohon atong i-forward ang atong malikom nga atong hinabang sa pamilya nila ni Igsoon Boy. May request prayer pa ko banding. Oh, okay. Tungkol sa among Project 7, mayroon kaming groundbreaking next month, October. Okay. Kasi palakihan yung church ng Project 7, magiging 5 stories. Kasi mayroong tawag nitong nag-venture sa amin yung mga taga-ICCM na ano sila sa magtayo ng school.
Tapos iuna yung church. Kaya I magkaroon ng see. groundbreaking Okay. sa October I next month see. po. Pray natin na sana walang bulonyaso kasi maraming papel na inaayos para lang magkaroon ng venture yung Project 7 at ICCM. Okay. Pray natin. Tubo na yung Project 7 det. Baka wa man Yes. ko nimo ma-mention. Yes. 13 years man ko diha nagsimba. Okay, Wow. si Boy. Yes, si Boy galing sa Project 7. Marami Wow. siya marami siyang natulong diyan sa Project 7. Yeah. Wow. Pero wala na ko na uli na ko sa Cebu ana. Naapagod ko. Okay. Ang Ano lagi problema, ko siguro diyan, ano lagi siguro kung matapos sa Project 7. Taga diha nagyug kadet. Wala gyud kay tuon ko man sa mua. anding, ang problema ni Rachel sa tong ano na, yuta nila kag balay o ano to nga gibilin sa sigulang may Oh, mao problema. ba? Okay. Oh, sige nang else. Atong dalhon sa pag-ampo ang problema dito sa Liti. Oo. Wala na? Doon na pay Mawalang laing na? mga doon na pay laing mga pre-request. I-pray nato ang upcoming Founders Day sa Cebu yeah. Bible Seminary. Founders September Day. 8 to 13. Okay. At ang aming third quarter fellowship sa September 21 dito sa Bacolod. Women's quarter fellowship. Okay. So okay na? Oh, murag wala naman siguro nang else. Okay. Check. Pastor meeting sa Sabado kag sa Dason Sabado with Oo. All right. Let us Okay. pray. Most gracious Heavenly Father, we thank you, dear Lord, for the opportunity na kami ulit ay nagkatipon-tipon sa araw na ito para sa study sa mga words na aming napakinggan ngayong araw, parte sa kamatayon, Lord. Salamat sa mga nagdiligad nga mga inadlaw nga ikaw sa gyapon padayon nga nagatipig sa amon hulam nga kabuhi. Pagsalamat Ginoo nga kun diin man kami nagakadto sa gyapon ikaw Ginoo nagaupod sa amon nga nagiging safe kami sa tanan namon nga mga buluhaton. Salamat din Ginoo kung parte diri sa amon sa Negros nga gin-spare mo kami Ginoo sa mga natabo nga kalamidad dito sa Luzon nga maski Ginoo nga sa ulan lang pero wala sang may mga casualty or mga baha nga natabo diri sa Bacolod. We pray dear Lord sa among mga kauturan nga kaupod namon diri sa CIC nga wala karon nakapakig-upod sa amon, ikaw na kay balo sa ila kung ano man ang mga problema nga may ara sa ila nga nakapugo nga wala sila naka-attend sa karong adlaw. Kabay pa Ginoo nga sa dason nga Thursday sila Ginoo magabalik kag magapadayon sa pagpakig-upod sa amon. Maski sa amo lang ni nga paagi Ginoo kami kitaay sa guya kag sa guya bisan pa nga sa Zoom lang nga paagi kag kami Ginoo makapag-fellowship sa kada isa. Salamat Ginoo sa mga pulong nga amo natun-an karon parte sa kamatayon. Nga tanan nga mga verses nga gin-share sa amon karon nakapa-remind sa amon Ginoo nga ina nga butang indi gid malikawan kay destined ina sa amon tanan nga tawo nga kami matawo sa sini nga kalibutan kag kami man magataliwan sa sini nga kalibutan. Kabay pa Ginoo nga amon inahuptan sa amon mga panguna-una nga i-ready namon permi ang among kaugalingon nga kun ano man oras nga imo kami kuhaon wala kami sang
wala kami sang kadlukan kay andam kami Ginoo sa pagsugata sa imo kag maangko namon ang dugay na namon ginahandom nga amo ang kabuhi nga wala sing katapusan kaupod nimo dira sa langit. Lord, we pray that kabay pa nga sa amon tanan karon, ipailayo mo kami sa mga balatian, sa mga masakit nga hindi may balaan ang tagsa-tagsa sa amon, may mga tagsa-tagsa ka mga ginabatyag sa amon kalawasan. Kabay pa Lord nga ikaw ang magakuha sini agud nga kami Ginoo makapadayon sa amon mga buluhaton sa pag-alagad dira sa imo. Ginaampo man namon Ginoo sa karon nga tion ang nanugod sa pagtaliwan sa isa man ka elder diri sa Talisay Church of Christ, si Brother Rodolph Mendoza. Kabalo kami Ginoo nga malawig siya nga nag tiner sa ospital kag tubtob Ginoo nga ginkuha nimo ang iya kabuhi kahapon kag gabay pag kagsubong man sa kay Brother Boy nga sa amo nay balawan nga maayo lang ang iya nga kaimtang apang sa kalit nga hindi nahibaluan natabo nga nga siya Ginoo nagpauli na dira sa imo. Kabay pag Ginoo nga ikaw maga-comfort sa tagsa-tagsa ka pamilya nga na nabili nila Ginoo kag kabalo kami tanan kag kami nakahangop ka nakaintindi nga inatanan nga mga butang mahitabo gid sa amon kag hindi namon malikawan kung mag-abot na ang tion nga kami imo kuhaon gani nga ang amon lang Ginoo nga sa tanan nga tion dapat kami mangin-andam sa imo nga matapos namon ang amon nalambuton nga sa pagsugod namon sa pagdalagan sa pagbato namon sa imo kabay pa nga makapadayon gid kami sa amon pag-alagad tubtob sa katapusan sa amon kabuhi. We also pray, dear Lord, sa mga kauturan nga may tagsa-tagsa ka problema nga mga gaabot sa ila kabuhi pareha sa kay Brother Richel hasta gatan ay baloan namon Ginoo nga kadako sang iya subong problema nga ginatubang nanungod sa ginbilin sang isa ka kauturan Ginoo dito sa Leyte ang parte sa balay, sa duta, sa simbahan. Pagkaroon Ginoo nga daw ginahingabot siya sa pamilya nga pagakwaon kag siya Ginoo palinon sa sina nga puloy-an gani Ginoo si Brother Richel na nagkaampo kami Ginoo nga ikaw bulig sa iya magatabang nga masolbar ang iya problema nga tungod nga ang papilis nga yara sa iya ginakaptan nga last will and testament wala Ginoo na notarized wala na kabay pa Ginoo nga mabuligan siya sa iyang financial problem nanungod sa mga balayran nga dapat mabutang sa husto nga pag ang mga papilis nga manotarize siya kag maanawan nga hindi Ginoo mabawi ang puloy-an ang ginbilin nga last will and testament sa sina kabay pa Ginoo nga buligan nimo si Brother Rachel nga masolbar niya ang iya problema nga ginatubang karon. Nagaampo man kami Ginoo sa mga palaabuton nga mga activities subong sa diri sa amon sa Bacolod sa Sabado may pastors meeting kag inang paghambalan nanungod Ginoo sa palaabuton nga leadership convention sa sunod nga tuig nga dili paghiwaton sa Bacolod kag subong man sa amon nga women's meeting man sa September 14 kag sa palaabuton man nga third quarter fellowship sa mga women's dili sa Northern Negros sa Bacolod kabay pag Ginoo nga ini nga mga bulaton nga successful kag makapadasig pagid sa mga kababayen-an diri sa Bacolod nga tipon kami kag ma-uplift ang amon nga kadasig ang amon pagtuo nga mangin madasig ang kada isa sa kung ano man nga mga buluhaton may ara nga ginahimo para sa imo kadayawan. We also pray, dear Lord, for the upcoming 1 week Founders Day celebration
sang Cebu Bible Seminary sa September 8 hasta sa September 13. Kabay pa Ginoo nga ikaw pakamaayo sa sina nga buluhaton nga mga plano kung ano man nga mga activities may ara sila nanungod sa ila pag commemorate o pag celebrate nila sang Founders Day sa kada tuig nga sa kasi 77 na tuig ang Cebu Bible Seminary nga nagapadayon maski wala na Ginoo ang mga sa una nga nagsugod sa sina nga buluhaton apang salamat Ginoo nga nga eskwelahan dira wala agin maguntat kundi nagapadayon kag ikaw Ginoo magabulig nga sanyog pagid ang ina nga mga buluhaton. We also pray, dear Lord, sa project nila ni Sister Bernadette sa Project 7 nga nagaplano sila nga magpa-extend sa ilang church sa bulig sang ICCM. Kabay pa Ginoo nga ina nga mga project magapadayon kag mga padasig sa mga kauturan dira sa Project 7 nga kabalo kami Ginoo nga kung ano man ang mga problema sa una nga nagkalatabo apang salamat Ginoo nga sa gihapon ikaw nagapadayon nga ina nga iglesia nagauswag kag nagapadayon Ginoo ang mga kauturan dira. We also pray, dear Lord, sa ikaw na kay balo Ginoo sang kalamidad nga natabo sa Luzon. Amo nakita Ginoo sa TV ang nagakalanain nga mga pag-antos nga nadangatan sang mga katawhan didto. Salamat Ginoo nga wala kami sa may nabalitaan nga mga kauturan nga imo mga kaanakan nga nag-antos sa sina nga kalamidad nga ang baha Ginoo hindi na kay ordinaryo lang ang baha kundi ang baha Ginoo nagalapaw sa mga balay sa tagsa ka mga katawan, mga landslide na nagkalatabo. Kabalo kami Ginoo nga inatanan nga mga butang nagakatabo karon ara na ina nasulat sa balaan na kasulatan na kung malapit na ang imo pagkari mga inatanan nga nagakalatabo Ginoo ikaw nagapanumdum sa mga katawan na tani sila Ginoo magabalik na kag balik sila Ginoo kag magabatong sila sa imo Ginoo bilang ila personal nga manluluwas. Kay nakaibalo kami Ginoo sa mga katawan kung sila yara lang sa maayo nga kaimtangan kung kisa Ginoo hindi kanila madumduman apang kung mag-abot ang mga kalamidad ang mga trials sa ila kabuhi dira wala sila sa iban nga pagatawgon kundi ikaw. Kabay pa Ginoo nga ina mga katawhan nga na apektuhan sa sina nga kalamidad didto sa Luzon Ginoo makadumdum sila Ginoo nga tani sila na nga magabalik kag mag-aalagad sa imo kay inatanan nga mga butang Ginoo gakatabo para ma-remind nimo ang mga katawhan nga wala pa sa imo tiilan nga dapat sila Ginoo magapalapit kag magapanumbalik mag-aalagad sa imo Ginoo. Kay kabalo kami nga hindi ka gusto nga ang tanan nga mga tao nga imo ginatuga diri sa kalibutan nga magakadto sa impierno undi kun halos pa Ginoo gusto mo nga tanan mangin kaupod nimo dira nga wala sa may maglisa sa ila kabuhi apang kung kisa Ginoo hindi namon malikawan sa panguna-una sa depende sa mga tao Ginoo sa ila nga pagpili kun diin na ila pilion ikaw ukon ang kalibutan. May pa Ginoo nga ina tanan nga mga katabo karon labi nagiginoo nga sa sini nga mga bulan diri sa Pilipinas nga mabagyohon. May pa Ginoo nga i-spare nimo kami sa sina ang mga kalamidad may mga palaabuton pa nga mga bagyo Ginoo kabay pa nga imo kami panalipdan nga imo mga kaanakan diri nga hindi Ginoo matabo ang parehas sa nagtabo sa naligad nga udet Ginoo nga kami man diri sa Negros ang na-strike sa mga pagtilaw Ginoo nga naabot sa amon kabuhi. Kabay pa Ginoo nga sa gyapon ang imo padayon nga gugma kag kaluoy mangin sa imo mga kanakan sa amon Ginoo sa tanan-tanan bisan pa sa mga tawo nga wala pa dira sa imo tiilan kabay pa nga inatanan nga mga hitabo karon makapanumdum sila Ginoo nga magkilala kag magabalik sa imo. We also pray, dear Lord, sa
tanan nga mga buluhaton sa nagakalain nga iglesia. Ilabi na gid diri sa Metro Manila, Ginoo, may palaaboton nga ika-40th SPKK celebration Ginoo sa November 30 kabay pa nga Ginoo nga ina nga mga buluhaton sa mga kababayan sa bilog nga Pilipinas nga hindi lang sa Metro Manila kundi sa karon ina nga grupo sa mga organisasyon sa kababayan gin-involve nila ang tanan nga mga kababayan sa bilog nga Pilipinas nga mag-isa tanan Ginoo ang mga Churches of Christ nga mga kababayan sa pag magkilalahay ang isa kay isa pagkabay pa Ginoo nga ina nga buluhaton mangin madinalagon sa palaaboton nga mga tinion. Ini tanan Ginoo ginampo namon may dako gid nga pagpasalamat sa ngalan sa imo bugto nga anak nga amo si Kristo Jesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Sister Elsie, I'm so sorry. Birthday pala ngayon ni Sister Leonora Tagle. Tapos bukas kay Lito. Kasi yung listahan ko nasa kabilang phone. So, next week na lang natin i-celebrate yung birthday nila. Pero i-pray natin sila ngayon. Okay. Sige Pwede lang, niyo Els. pray, Sister Elsie, kadali, para kay Sister Nora. At sa pagpadayon Ginoo, ginaampo namon ang ang birthday ni Sister Leonora kag ni Brother Lito kag bisan pa kay Brother Gideon Ginoo kabay pa nga ikaw maga-preserba sa ila kabuhi magadugang sa mga damo pagay nga mga birthday sa ila kabuhi kag ikaw na kay balog Ginoo kung ano sila katuto mo sa pag-alaga dira sa imo ilabi na gid kay Brother Lito Ginoo ikaw na kay balo nga siya may ginabatyag kabay pa Ginoo ang padayon nga healing sa iya Ginoo nga magabalik ang iya kapagsuk kag mga padayon Ginoo ang iya nga maayo nga lawas kag ikaw magaprotect sa iya Ginoo nga kung gamiton pa nimo siya sa imo ulobasan Ginoo aywa si Brother Lito para nga mangin hindi na sa mabulayan sa iya nga sitwasyon sa karon kag sa tanan nga nag-celebrate sang birthday ikaw Ginoo magapakamaayo kag kabay pa nga kami Ginoo nga magapadayon kami sa pag-alagad sa imo sa kag salamat Ginoo sa duga nga kabuhi ang ginatag nimo sa tagsa-tagsa sa amon kay tanan among ginapasalamatan sa liwat sa ngalan nimo nga bugtong anak amo si Kristo Jesus sa personal nga manluluwas. Amen. Amen. Okay, daghang salamat ng Els. O karon mo kanta ta ding unya humani ini ang benediksyon. I have found a friend in Jesus, he's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow he's my comfort, in trouble he's my stay. He tells me every care on him to roll. He's a lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Oh, he all my griefs has taken and all my sorrows borne. In temptation he's my strong and mighty tower. I have all for him forsaken and all my idols torn from my heart, and now he keeps me by his power. Though all the world forsake me and Satan tempt me sore, through Jesus I shall safely reach the goal. He's a lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul.
He will never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live my faith and do his blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. With his manna he my hungry soul shall fill. Then sweeping up to glory to see his blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He's a lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Okay, daghang salamat. Karon mga tuta sa atong benediction, atong dunganan sa pagbasa. Okay, dunganan nato sa pagbasa. May the May the God God of of endurance endurance and and encouragement encouragement grant you for to you live to with live that's live harmony with one harmony another with with one one in another one accord with another Christ in Jesus, with accord Christ with accord with Jesus. Christ Christ. Jesus. that That together you together may you Together, will be Together two you one may one voice be voice, glorify the by God the and God Father glorify of our God and and Lord Father Father of our glorify the Lord God and Lord Jesus and Christ. Jesus Father of Christ. our Lord Jesus Amen Christ. and amen. Amen. Okay, thank you very much. God bless everyone. Thank you, Sister Ems. Night. Thank you, Sister tao Ma. birthday no, unya nalag sila. Oh yeah, oo, sa kuan na lang. Next Sa week, Miyerkules karang lang. birthday celebration atong kuan topic. Yeah. Kahit sila di ay. Okay. Sorry, good kay ako ang phone nga na-list sa kuan. Wala na ako Yeah. ginagamit sa mga birthday. Okay. Sige, thank you. God bless everyone.